So mayroon tayong gagawin dito mga katropa na NMAX version 2. Iko-convert natin sa non-ABS kasi yung motor ni boss nagkaroon na ng problema. Yung kanilang ABS, pati yung kanyang speedometer, apektado na. Galing pa sila boss sa San Manuel, dumayo pa rito sa Lingayen para ipagawa yung kanyang ABS. Tapos yung kanyang busina pala, babaguhin natin. Kasi yung busina niya, naka-body ground lang. Yung ginawa ng mga gumawa ng busina niya sa San Manuel, naka-body ground lang. Kaya ang nangyari, kapag sinusi natin, pag binusina mo, yan, tumutunog lang yung kanyang relay. Yan o, halos ayaw tumuloy. Ngayon, sabi ni boss, tutunog naman daw siya kapag umandar tapos nirevolusyon ng medyo mataas na RPM, tutunog daw yung kanyang busina. Pero hindi yun yung tamang function ng busina. Ang busina, kahit na nakahinto yung motor, kahit hindi umandar yung makina, kung tama yung pagkaka-wiring, dapat tutunog siya ng maganda. Pero dito, hindi siya tumutunog. Yan, halos ayaw magtuloy. Tapos yung kanyang park light, kung papapansin niyo, apektado rin, no? Nagkukurap din. Kasi nga, naka-body ground, hindi nagamit ng maayos yung kanyang paglalagay ng relay. Tapos yung ABS, ito yung pinaka-main na ibibideo natin, yung ABS ni boss. Kasi marami nagre-request nito na NMAX version 2, kung paano daw i-convert sa non-ABS, paganahin yung kanyang speedometer. So para may convert natin ito mga katropa, syempre dapat tanggalin natin yung mga kaha dito, yung kanyang gulong, kasi meron tayong modify sa telescopic. Tapos gagamit tayo ng speed sensor. Ito, speed sensor ito mga katropa ng Honda Beat na fuel injected. So sa mga gustong bumili, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng item. So kailangan natin ng isang speed sensor. Tapos mga katropa, kailangan natin ng speedometer socket. Kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng socket, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo doon sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng materials. So itong dalawa na to, iiwan ko yung link dyan, okay? So ang ginawa namin dito sa telescopic mga katropa, ito, nilakihan natin ito kasi modification na para kumasya itong ating speed sensor. Kasi yung dating speedometer niya, maliit lang yung butas. Pero yung Honda Click na Honda Beat na fuel injected na speed sensor, medyo malaki yung sensor niya. So kailangan natin magbawas dito. So gumamit kayo ng pang-port ng yung ginagamit niyo sa makina, i-port niyo yan hanggang magkasya itong ating speed sensor. Kaya namin medyo nilakihan para may i-adjust natin. Taas baba, may adjust natin. So ganyan yung gagawin nyo. So pagkatapos nyan, pinturahan natin ang itim ito para maiwasan natin na makalawang yung ating speed sensor. Tropa, pinturahan mo ng itim. Pinturahan mo muna. So habang pinipinturahan namin ng itim yung speed sensor, kakalasin na namin yung busina kasi i-rewire na natin para gumana siya kahit di umaandar yung makina. So ito na mga katropa yung ginawa natin sa motor ni boss. Binago natin yung linya ng busina, pati yung pwesto niya binago natin. Yung wiring niya binago rin natin. Ito yung kanyang wiring, inayos natin kanina. Buhol-buhol siya, salabat-salabat yung kanyang wiring, ngayon inorganize natin. So kung kanina mga katropa, tinesting natin yung motor ni boss, yung busina niya tinesting natin na kapag hindi umaandar, hindi siya gumagana. Ngayon subukan natin. So sabi ni boss mga katropa, kapag yung busina niya daw, gagana lang siya kapag pinaandar, kapag nirevolusyon, doon nagagana yung kanyang busina. Ngayon nirewire natin yung body ground, inalis natin yung wire na ginawa nila sa body ground, tinanggal natin, tapos nirekta natin sa battery. Yung number 30, tsaka yung ground ng busina, direct sa battery. So subukan natin, nakasusin yung motor, busina natin. Stock na busina, tapos yung kanyang malakas na busina na kanina hindi gumagana pag di maandar. Stock. So yun, gumagana na yung busina ni boss mga katropa kahit hindi umaandar yung makina. So iwasan nyo lang na mag body ground kasi pag nag body ground kayo, sa umpisa tutunog ng malakas, tutunog yung busina nyo. Pero magtagal-tagal, yung busina nyo hihina na tapos hindi nagagana kapag naka body ground kayo. Hindi ko na binidyoan yan kasi ang purpose natin dito sa video na ito, yung mag-convert tayo ng NMAX version 2, i-convert natin sa non-ABS. So ito yung kanyang sensor.
pininturahan natin. Tapos yung kanyang butas ready na. Ilalagay na lang natin to, tapos i-wiring na natin yung kanyang i-wiring na natin yung kanyang ABS sensor, yung sensor ng ating Honda Beat fuel injected. Tropa, ilagay mo na yung sensor natin, tapos yung gulong i-set up na natin tapos wiring na natin. So ito na yung sensor natin mga katropa, nilagay na natin. Yan na yung final na settings niya. Tapos doon sa sensor ng ating Honda Beat FI, tapos sa sensor plate, dapat yung clearance niya konting-konti lang, or depende rin, timplahin nyo na lang. Pwede nyong idikit ng konti yung sensor dito, pwede nyong ilayo, depende sa reading niya. Halimbawa, yung reading niya kahit mabilis na yung takbo nasa 1 hanggang 10 lang, ididikit nyo yung sensor ng ating fuel injected FI na Honda Beat dito sa plate. So pwede nyo i-adjust, pwede nyo i-abante. Ayun yung ating pero yung ginagawa ko kasi dito, dinidikit ko. Mas maganda yung reading ng ating sensor kapag nakadikit. Ayan yung ating sensor. So pagkatapos nating mailagay niya mga katropa, ang susunod na gagawin natin, dito sa module ng ating ABS, aalisin na natin yung socket ng module ng ABS. Ito, tatanggalin nyo na to, at hindi nyo na kailangang ilagay dito sa module ng ating ABS kasi i-convert na natin sa non-ABS. So pagkatapos nating maalis yung socket, i-expose natin lahat ng wire, babalatan natin to para makita nyo yung ating wiring ng ABS socket. Tapos yung socket ng ating speedometer sensor, ilalagay na natin dito. So ipaalala ko pala mga katropa sa inyo na kapag hindi kayo bumili doon sa link na binigay ko, may mga ibang socket ng speedometer sensor na magkaiba ng kulay. So okay lang yun, kung sakaling yun yung nabili nyo, wala namang problema. Ang importante rito, yung pwesto ng bawat wiring. Kung sakaling ibang coding yung nabili nyo, huwag nyo na susundin yung coding na nakalagay sa akin. Ang susundin nyo lang yung pwesto ng bawat pin. Pero para sure kayo, doon kayo bumili sa link na binigay ko para same coding, tapos original yung socket na makukuha natin. So ito na yung socket ng ating ABS module mga katropa. Ito yung mga wire nya. Binalatan natin para ma-expose natin yung kanyang mga wiring. Tapos ito naman yung socket ng ating speed sensor ng Honda Beat fuel injected. So gaya ng sinabi ko, kapag ibang kulay yung nabili yung socket, huwag nyong gayahin yung kulay na binabanggit ko. Ang pagbabasihan nyo yung bawat pin, kung saan nakapwesto yung bawat pin ng ating wire. So yung brown wire ng ating speed sensor dito sa taas, sa bandang taas, ito yung negative supply ng ating speed sensor. Negative siya, ground supply. So ang gagawin natin dito, dudugtungan natin ng wire itong brown wire, tapos ipapagapag natin hanggang dito sa wire ng ating socket ng ABS module. So yung wire na ipapagapag nyo, medyo tansyahin nyo kasi yung wire na yon ipapagapag natin dito, yung final na wiring. So tansyahin nyo yung haba niya hanggang makarating dito. Yung brown wire dito sa speed sensor socket natin, dudugtungan natin ng wire to at itatap natin dito sa black wire, solid na black wire dito sa socket ng ating ABS module. Pero bago nyo siya itap dyan, hanapin nyo muna rito yung white na mayroong lining na blue. Ito yung blue white. Yung blue white dito sa socket ng ating ABS module, ito yung mismong sensor ng indicator ng ating ABS dito sa panel. Yan. So kapag sinusi mo yung motor mo, iilaw yung ABS panel mo, ito yung pinaka-sensor niya. So ang gagawin natin dito, yung white na mayroong lining na blue, ito yon yung indicator ng ating ABS sa panel. Tapos yung black wire, pagsasamahin natin silang dalawa. Ito yung ginawa natin mga katropa, yung solid na black wire, yung ground mismo ng ating ABS module. Tapos yung white na mayroong lining na blue, pinagsama natin. Pero hindi pa rin natin nilagyan ng tape kasi yung brown wire ng ating speed sensor, itong brown wire, tudugtungan natin ng wire to at isasama din natin dito sa pinagsama nating black wire tsaka white na mayroong lining na blue para mapasukan siya ng negative supply itong ating speed sensor, at the same time para mapasukan din ng negative supply yung white na mayroong lining na blue para mamatay yung indicator na ABS doon sa ating dashboard panel. So ito na mga katropa, yung solid black wire tapos yung white na mayroong lining na blue, pinagsama natin. Nag-additional tayo ng wire dyan, tapos pinagapag natin hanggang dito sa
brown wire ng ating speed sensor ng Honda Beat fuel injected. So pagkatapos niya mga katropa, dito naman tayo sa ito mismo yung speed sensor ng ating dashboard para gumana yung ating milyahe, magkaroon siya ng reading. So ang gagawin natin dito, tudugtungan din natin ng wire to, same ng haba nitong brown wire na dinugtong natin. Dudugtungan natin ng wire to at ipapagapang natin hanggang dito sa socket ng ating ABS. So dito sa socket ng ABS, hanapin nyo lamang yung solid na black wire, ay solid na white wire. Ito. Dito sa socket ng ABS, hanapin nyo lamang yung solid na white wire. Ito yon. Yung solid na white wire, ito naman yung pinaka-speed sensor ng ating motor sa ating dashboard. So ang gagawin natin dito, yung dinugtong natin na wire dito sa pink wire, dito natin siya itatap sa solid na white wire dito sa wire ng ating ABS socket. So ito mga katropa, yung ating white wire ng ABS socket module. Nagdugtong tayo ng wire dyan, tapos pinagapang natin hanggang dito sa sensor ng ating speed meter ng Honda Beat fuel injected dito sa pink na wire. So pagkatapos yan mga katropa, dito tayo sa panghuling wire natin, yung gray wire ng ating speed sensor. Yung gray wire ng ating speed sensor mga katropa, ito naman yung accessory wire o pinaka-positive supply ng ating speed sensor. So dudugtungan din natin ng wire to at ipapagapang natin dito sa socket ng ating ABS module. So sa socket ng ating ABS module mga katropa, hanapin nyo lamang dito yung dark na brown. Ito, dark na brown wire. Ito yung accessory wire ng ating ABS module. So dalawa yung brown dito mga katropa, isang dark brown tapos isang light brown. Baka malito kayo, mailagay nyo sa light brown. Ito yung isang light brown. So ang gagamitin natin dito na wire ay yung dark na brown. So ang gagawin natin dito, magtatap tayo ng wire dito at ipapagapang natin hanggang dito sa gray wire ng ating speed sensor para pagsusi natin, mapapasukan ng positive supply itong ating speed sensor kasi itong dark brown, accessory wire ito ng ating ABS module. Ito na mga katropa, yung accessory wire ng ating socket ng ABS module, yung dark brown. Naglagay tayo ng wire dyan, tapos pinagapang natin dito sa gray wire ng ating speed sensor. So tapos na yung pagwawiring natin mga katropa. Ang susunod na gagawin natin dito, i-organize lang natin tong wire na to, babalutin natin ng tape, tapos ipagapang natin hanggang dito para malinis siyang tignan. Kung saan dati nakalagay yung kanyang wire ng speed sensor, doon din natin siya ipapagapang. So mas advice ko kung lalagyan nyo siya ng ganito, yung tape na parang tela, nabili ko lang sa Shopee to, 50 pesos, pero manipis yung pinadala sa akin. Merong iba rito makakapal. Lagyan nyo siya na ganito para presentable siya tignan at syempre maganda tignan, hindi siya mukhang na-modify yung motor natin. Okay? So i-organize muna natin itong mga wiring niya. So ito na mga katropa yung final na ginawa natin. Ito yung ating speedometer sensor na kinonvert. Nilagyan natin siya ng wire. Ito yung wire niya. Pinagapang natin doon sa dating pinagapangan ng wire ng ating speed sensor. Tapos yung ABS socket naman natin, hindi na natin kinabit sa ABS module kasi nag-convert na tayo. So i-tape nyo na yan, isalyado nyo para hindi na nila maikabit o maiwasang ikabit ng mga ibang mekaniko gumagawa doon sa motor nyo. Kaya dapat isilyado nyo. So pagkatapos nyan, subukan na natin. Isusin natin yung motor ni boss. So hindi na umiilaw yung kanyang ABS indicator. Nawala na. Tapos Renz, iyan mo nga, paikutin mo yung gulong. Iyon gumagana na rin yung kanyang speed sensor. Sige. So yan, solve na yung problema ni boss mga katropa, pati yung kanyang busina. Subukan natin. Solve na rin yung kanyang problema sa busina. So okay na yung kanyang ABS module na convert na natin, okay na yung kanyang speedometer sensor, okay na rin yung kanyang busina. So ganun lang mga katropa kung paano mag-convert ng ABS to non-ABS dito sa NMAX version 2. Meron din tayong video tungkol sa NMAX version 1 kung paano i-convert. Halos magkamukha lang yung kanila o halos same lang yung proseso ng pag-convert sa NMAX version 1 tsaka NMAX version 2. So yun lang mga katropa, sana may natutunan kayo sa video natin, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.